niyo po bang ibahagi sa amin ano po yung sikreto para manatiling masaya at mahaba ang relasyon ng mag-asawa? Ilan taon na po kayong kasal? Wow, 32 years! Ay mga katito, meron tayong guest ngayong araw na to. Matagal na sila nagkasama. Isa sa ako nilang magmamahalan sila forever. So palakpakan po natin. Sinong guest natin? Miss Michelle? Brother Vic and Sister Maribeth. Yan, si Brother Vic and Sister Maribeth. Yan, no? Yan. So nandito po tayo para magkwentuhan habang tayo ay nasa loob ng sasakyan. So pwede nyo po ba ibahagi sa amin ano po yung sikreto para manatiling masaya at mahaba ang relasyon ng mag-asawa? Ilan taon na po kayong kasal? Wow, 32 years! 32 years? 32 years na kami! 32. This December 18. Wow. Happy anniversary! Yes! Naniniwala po ba kayo, sister? Yes! 32 years. Oh, Brother Vic, dahil ko kita ng camera, ano ang sikreto ng mahabang at masayang pagsasama? Unang-una, edi yung faithfulness, ano? Dahil dapat na talaga since then. Pangalawa, edi yung sacrifice. Kailangan ng sakripisyo. At yung Pangatlo, positive thinking. Lahat ng aming pagsasama ay magiging maganda hanggang sa huli. Yung aming pinangako nung kami kasal ay dapat pa rin. At ipinakikita namin everyday. So sabi niya, number one, faithfulness. Hindi po yung nabibili sa mga sari-sari store. Ano, yung faithfulness, yan ay naka-angkla sa ating Diyos. Tama po ba? Yes, opo. Kasi ang Diyos natin ay faithful. Yes. Yung pangalawa, sakripisyo. Marami ba dapat isakripisyo sa isang pagsasama? Number one is attitude. Yung acceptance ng attitude ng asawa mo ang natutunan ko sa kanya. At syempre may sakripisyo rin naman si sister, ano? Yes. Kaya kailangan yung openness, communication. Pag galit ka, sabi mo galit ako. Pag gutom ka, sabi mo gutom ka. Be open. Huwag ka magtatago. Kasi kapag ka naging sekreto at masikreto ka sa kapwa mo o sa kapartner mo, ay magkakaproblema ang relasyon. So, be open. Kaya nga, relationship should be give and take process. O yan, Brother Vic, di ba? Yes, tama-tama. At yung huli, sinabi mo ay positive? Positive thinking na handa mangyayari until the end. Sabi ko nga alam nyo, pag pinagmamasdan ko ang aking asawa sa pag kami natutulog, sabi ko, ang aking asawa ngayon 58 years old na. Namumuti na ang buhok. Iba na ang itsura niya. Sabi ko, 26 years old siya nung aking pinakasalan. Sabi ko, nagtiyaga talaga ang aking asawa sa akin for 32 years. Sabi na nila, mas matagal pang pagsasama namin mag-asawa kaysa pagsasama ng kanyang nanay at siya kasi 26 years old siyang inilagaan. Sa akin naman, after 26 years, hanggang ngayon, 58 years old, nasa akin na. Sabi ko, nagtiyaga talaga sa akin ng asawa ko. Yun ang katapatang tinatawag. Amen. Amen. So sabi niya, it's the journey, not the destination. Di ba? Yeah. Actually, 32 this coming December 18. December 18. 32 years na kayo. 32 years, oo. At may plano ba kayong mag-honeymoon ulit? Sabi ko kung pwede pa sana baka naman makakatatlo pang anak. Actually, may dalawa na kaming anak actually, ano? Isang 30 years old at saka isang 26. Sabi ko, Mabet, mahal ko, baka naman pwedeng patatlo. Sabi ko, bago ka mag-60, kung papayagan. O yan. So yan mga katito Miel, ang nagdadrive ang aking wifey, no? Gwapong-gwapo, nakasando. So ito po, natrap namin ang 32 years ng mag-asawa. Talaga nagmamahalan. Say hi ulit. Say hi! Yan. Opo. At sabi nga nila, napaka-importante ang faithfulness, sacrifice at positive outlook in life. Ito po si Tito Miel Web TV. Kasama nyo sa inyong paglalakbay. It's not the destination, it's the journey with God. Amen? Amen! Okay, bye-bye!